Ako po'y naniniwala na kahit sinong matinong tao, nag-iisip ng tama, ay talagang iisipin na etong mga akusasyon dito kay Kibuloy ay may basihan. Dahil, nako, sunod-sunod po ang lumalabas na nagpa-file ng complaint. Ano yon? Kung yan ay gawa-gawa ng kung sino man, ang tanong, sino yon? Sino ang gagawa at sino ang maninira sa'yo? Yan kasi yung seste. Yan yung katanungan ng maraming netizens. So eto, sa ngayon, etong si Kibuloy, alam natin ay unstable, hindi alam kung ano ang gagawin. Naiisip niya, nare-realize niya siguro na wala na siyang power, na unti-unti na rin nawawala yung mga kakampi niya sa kanyang paligid. Napakarami na rin siyempre ang mga miyembro ng kanyang simbahan, na mukhang wala nang gana at tumitiwalag na nga sa kanilang grupo. Sa tingin ko, kulto etong mga ito eh. Anyway, so meron pong payag etong si Senator Riza Ontiveros na sana ay humarap sa Senate probe etong si Kibuloy nga at may subpoena na. Ito yon. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So Kibuloy, magpakita ka na, sabi ni Senator Riza Ontiveros. Ito ay tahasang pambabastos sa ating proseso ng investigasyon. Pambabastos din sa mga nakaupo sa Senado. Kabastusan talaga ito at lalong kabastusan sa mga kababayan natin. Dahil dapat lang malaman ng mga kababayan natin kung anong klase at kung ano yung totoo tungkol sa mga akusasyon nga kay Kibuloy. Dahil nakikita ng mga kababayan natin, maraming biktima. Yung mga patuloy na naniniwala dito kay Kibuloy, sa tingin ko ay mga biktima rin po. At dapat talagang maliwanagan yung mga yan. Hinamon ni Senator Riza Ontiveros ang televangelist, na si Pastor Apollo Kibuloy na humarap sa pagdinig ng Senado upang depensahan ang kanyang sarili. You see, bukod sa pambabastos, sa tingin ko natatakot at walang lakas ng loob na depensahan ang kanyang sarili. Sigurado kasing mahirap para sa kanya na depensahan. Okay, at ipaglaban na kuno ay siya ay walang kasalanan, na kuno ay siya ay sinisiraan lamang ng ilang grupo. Mahirap yan. Dahil alam niya siguro sa sarili niya, na marami siyang dapat kaharaping kaso at mga reklamo. Kingdom of Jesus, nasangkot ito sa pagpatay, pang-aabuso at pangmaltrato sa kanilang hanay. Matindi to, pagpatay, pang-aabuso. Yung pang-aabuso po, napakatagalan nito. Bakit walang nangyayari? Kaya yung sinasabi nito si Bato de la Rosa, yung sinasabi ng kampo ni Duterte na nag-work daw ang justice system dito sa atin. Hindi. Kasi napakatagal nang maraming nagrereklamo. Maraming nagpa-file ng complaints tungkol sa pang-aabuso at kung ano-ano pang paglabag sa karapatang pantao ang kinasasangkutan or ginawang anatang si Kibuloy. Para ano nangyayari? Wala namang umuusad. Di ba? Senator, or sinabi ni Ontiveros, chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, na seryoso ang aligasyon na dapat sagutin ni Kibuloy. Seryoso po talaga ito. Kahit sinong matinong tao, isipin na hindi lang ito simpleng paninira, kung ano mang rason, bakit may mga ganitong dapat kaharapin itong si Kibuloy, siguradong may basihan. Siguradong totoo to. Seryoso, uulitin ko ang mga aligasyong ito. Siya ang sentro ng paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Alright, may subpoena na. Na-issue na yung subpoena at dapat talagang harapin na itong si Kibuloy. Magpakita ka kung talagang hindi ka takot. Noong mga panahon, ang tapang-tapang na ng si Kibuloy. Ako na ay kaya niyang stop ang ganito, kahit yung mga kalamidad, kaya niyang stop. Mahiya naman po kayo. Yung sarili niyo, haharap lang sa ganitong investigasyon. Dalawa lang yan takot, sige, mahirapan sa sitwasyon, or sadyang bastos lang kayo at binabaliwala niyo ang proseso ng mga ganitong klaseng investigasyon nga. Nako, ulitin ko doon sa mga followers, doon sa mga niniwala pa rin kay Kibuloy, kayo po ang pinakamalaking biktima rito. Good luck.